Hello, hello! Hi guys! For today's video, samahan niyo akong pumasok sa Craig the Roach Castle. Di ba nagpunta kami sa Victoria Island nung weekend? Sa sobrang busy ko, hindi pa ako nakapag-upload. At ngayon, may time akong mag-voice over. So ito na nga, para lang sa mga interested ha. 24.50 yung entrance, tapos meron silang ibibigay ng flyers sa loob. Syempre, maraming babasahin doon. Binigay ko na kay Ilhami, siya nang nagbabasa habang nag-iikot kami dyan. Siya na yung naging tour guide ko, at the same time, siya pa yung photographer and videographer ko dito. Buti na lang talaga meron akong supportive na boyfriend. Tapos ito, yan yung baby trolley. Na-miss talaga ako kasi sobrang luma na niya. And mga mayayaman lang merong ganun noon. Meron siyang mga upuan pero bawal yung upuan. Doon pala sa flyers na ibibigay nila, may mga numbers yon na mas maganda kung susundin mo yung numbers na papasukin mo yung mga room. Kasi kung di ako nagkakamali, nasa 15 rooms yata yung pinasok namin. Ito ang kanilang dining. Ginugel ko pa to ha. Ang history kasi ng Craig the Roach Castle ay it was constructed in the late 19th century as a family residence for the wealthy coal baron Robert Dunsmuir and his wife Joanne. Robert died on April 12, 1889, 17 months before construction on the castle was completed. Grabe no, nag-pass away na siya, hindi man lang niya nakita ang kanyang castle. Anyway, back to the video. Ito ang kanila mga kasuotan noon kasi 1889 pa ba naman 100 years ago na. Pero most of the things here are, I think, original pa. So mga antiques na tong mga to. Na-amaze ako kasi isipin mo, sa yaman mo na yon, yung mga gamit mo is hindi na ipamigay or hindi na benta. Ginawa na lang museum yung bahay nyo. Amazing, no? Tapos ito yung kanilang fireplace. And then marami ding mga painting and pictures dyan. Itong building pala na to is nag-serve din siya as military hospital, college offices, and conservatory before it was repurposed as a historical museum in 1979. Basta Google nyo na lang mamaya. Mali-mali pa yung masabi kong information. Let's talk about na lang dito sa loob ng bahay. Tapos noon pala, meron na silang billiards. Medyo creepy nga pala yung place kasi kagaya nito. Isa ito sa mga bedroom nila. Tapos itong leather bag na to, natatawa ko kasi talagang real leather siya. And then yung makaluma talagang style. Preserve nila yung place talaga. Tas iyon, nakita nyo ba yung manika na yun? Very creepy yun siya. Tas itong mga damit para silang mga pugot ulo na nandyan. Siguro kung pupunta ako dito ng gabi, ay naku, ayoko talaga kahit ilibre nyo pa ako. Mamaya dyan, may multong magpakita. Ew! Tas ito yung mga kasuotan nila noon. Very conservative ang mga peg, diba? Tas meron dyang music na nagpe-play na opera siguro. Nakakapanindig, balahibo siya. Tapos ito yung mga salamin. Ano ba yun? Sana hindi yung bagwan, no? Sa labas, eto, medyo binidyo ko. Pero ito yung favorite part ko ng castle. Kasi para ka talagang princess doon na naghihintay ng iyong Prince Charming. Ito naman yung sa sa may back ng house. Parang sa gilid na daan. Tapos ito, dito daw sila nag-hangout noon. 5-story pala to. Ito naman ang kanilang bathroom. Ayun yung kanilang toilet, oh. Tapos pag nagpupuka, no, kukunin ng iyong servant ang iyong parang, anong tawag doon? Arenola ba yun? Or potty. Yung ibang rooms, empty na siya. At may mga upuan. Ito yung wheelchair nila na marami daw na i-save na militar during that time. So sabi ko, nakakatakot yun kasi baka may spirit pa doon ng militar. Ang OA. Ito naman yung maid's quarter. Putol na pero nandun daw nakatira yung kanilang coachman and maid. Coachman, siguro siya yung parang driver ng kalesa. Tapos napansin ko, meron talaga silang mga ganyan sa side table nila. Kasi ang alam ko dati noon, pagising daw is maghihilamos lang ng muka gamit yon.
Kasi 'di ba nung unang panahon wala naman silang mga faucet. So tatawagin lang ang kanilang mga katulong or kanilang servant and then sasabihin, "Oh, I want to wash my face." Char. "Bring me a water here." Char. Kasi ito kanilang smoking room. Kasi ito, binabasa-basa ni Ilhami yung mga nakasulat dyan, tapos sinasabi niya lang sa akin. Ito naman ang kanilang breakfast room. So, typically, ganyan siguro yung kanilang mga kinakain noon. Ito pala si Joanne at ang kanyang mga anak. 4 na babae ang kanyang anak. So, wala nga nang nagdala ng Craig DeRoach na apelido. So, na-vanish na siya. It's very important talaga na magkaroon ng son para may magdala ng inyong apelido, no? Para hindi maputol ang inyong generation. And then ito yung kitchen, hindi masyadong puno, empty na. Pero ito yung kanilang mga gamit. And then here I am, ganda-gandahan ang peg ko dyan. Tchadan! At syempre, hindi mawawala ang ating patalon-talon. O yun lang, bye. Thank you for watching.